Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako po si Sister Julina Cahigaw mula sa CRC San Pedro Daughter Church. Narito tayo muli upang simulan ng araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na inyong ipinagkaloob sa bawat isa. Naway patuloy po kaming samahan at gabayan sa aming programa ngayong umaga. Dalangin ko Lord na patuloy mo po akong itago sa inyong likuran at pagkalooban ng karunungan na nagmumula sa inyo. Naway ang mensahe na aming mapapakinggan ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy niyo pong buksan ang puso't isipan ng bawat isang makikinig ng inyong salita. Muli Lord, salamat po sa katapatan mo at kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa mga pagpapala na patuloy niyong ipinagkakaloob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ang ating pagnilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua 21 verse 1 to 3 na may pamagat na The people of the tribe of Levi received their cities. Ating basahin ang mga bersikulo. Ang mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi ay lumapit sa paring si Eleazar, gayon din kay Joshua na anak ni Nun at sa mga pinuno ng mga angkan ng buong Israel. Verse 2, Nasa Shilo pa sila noon sa lupain ng Kanaan. Sinabi nila, pinag-utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises na kami bigyan ng mga lungsod na matitirhan at mga pastulan sa palibot para sa aming mga kawan. Verse 3, dahil dito, ang mga anak ni Levi ay binigyan ng mga Israelita ng mga lungsod at pastulan mula sa kani-kanilang bahagi ayon sa utos ni Yahweh. Sa ating mga talata, nabasa natin ang paglapit ng mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi. Sila ay ang mga anak ni Levi na sina Gershon, Kohat at Merari. Sila ay may iba't ibang tungkulin. Si Gershon ang may responsable para sa mga tela, kortina at saplot ng tabernakulo. Si Kohat naman ang responsable sa pinakasagradong bagay tulad ng arko ng tipan. Samantalang si Merari ang responsable sa mga bahagi ng estruktura. May kita rin dito si Eleazar, anak ni Aaron at pamangkin ni Moises na siyang humalili sa kanyang ama bilang mataas na saserdote at may iba't ibang tungkulin sa relihiyon at sa pamamahagi ng lupain ng Kanaan. At mapapansin din natin na may order o pagkakasunod-sunod sa verse 1. Unay ang paglapit kay Eleazar bilang punong pari. Sabi sa Joshua 14 verse 1, ang mga lipin ng Israel ay nakatanggap ng lupang pamana nang masakop nila ang Kanaan. Ang paring si Eleazar at si Joshua, anak ni Nun, katulong ang mga pinuno ng angkan ng bawat lipi ang naghati ng lupain ng Kanaan para sa mga Israelita. Sumunod naman ay si Joshua kung saan sasabihin sa kanya ni Eleazar ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang lugar na Shilo? Ang Shilo ay isang sinaunang lungsod at santuaryo sa sinaunang Israel. Ito rin ang pangunahing sentro ng pagsamba ng mga Israelita bago itayo ang unang templo sa Jerusalem. Matapos nilang sakupin ng lupaing iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa Shilo at itinayo roon ang toldang tipanan. Ang talatang ito ay pumapatungkol rin sa pamumuno at pagsunod sa ating Diyos na may katumbas na gantimpala. Katulad ng mga Israelita na tapat na sumunod sa utos ng Diyos. Sa pag-aaral nito, meron tatlong bagay na maaari nating makuha bilang aral sa mga talata. Una, ang banal na pangako at katuparan. Nagpapakita ito ng isang pangako na ginawa ng Diyos pamamagitan ni Moises na paglaanan ng mga Levita na hindi tumanggap ng mana ng teritoryo tulad ng ibang mga tribo. Pangalawa, ang tungkulin ng mga Levita. Sila ay ibinukod para sa mga iba't ibang tungkulin sa relihiyon kagaya na lang ng pagiging guro at espiritual ng mga pinuno sa buong lupain. Verse 3, ang katapatan ng Diyos. Ang pagbibigay ng mga lungsod ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako na maglaan para sa mga Levita.
Ito ay nagpapatunay na tinutupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Kaya sa ating buod, basahin natin ang Roma 8 verse 28. Ang sabi, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tayo ay muling dumako sa isang maikling panalangin. Lord, minsan pa nagpapasalamat kami sa pagsama mo sa aming programa ngayong umaga. Salamat Lord sa inyong mga salita. Natunay nga Lord na ikaw ang siyang nagbibigay pagpapala sa bawat isa. Sa lahat ng sumusunod sa iyong mga utos ay merong kapalit na gantimpala. Katulad ng mga taga-Levita, Panginoon, na sila ipinagkalooban mo dahil sa kanilang pagsunod sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat sa patuloy na paggabay mo sa amin. Salamat Lord na ang mga salita mo ang siyang nagsisilbing lakas namin upang kami magpatuloy sa lahat ng mga challenges na kinakaharap namin. Ikaw Lord ang siyang nagbibigay sa amin ng katatagan. Kaya dalangin namin na patuloy mo po kaming gabayan sa buong maghapon, na patuloy mo po kaming iadya sa anuman pong masama. Naway patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isang nakikinig ng inyong mga salita. Minsan pa, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at nagbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.